Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education, GMRCA. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling, dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang mga tugon ng pamilya sa mga pangangailangang pisyolohikal na may pagsasaalang-alang sa kalikasan. Quarter 2, Week 6. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, mapamaraan, resourceful. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging mapamaraan sa pamamagitan ng pagtatanim, pagbuburo, at iba pang kaugnayan na gawain na may pagsasaalang-alang sa kalikasan. Natutukoy ang mga tugon ng pamilya sa mga pangangailangang pisyolohikal, halimbawang pagtatanim ng gulay, pagbuburo, at iba pang kaugnayan na gawain. Naipaliliwanag na ang mga tugon ng pamilya sa mga pangangailangang pisyolohikal, gaya ng pagtatanim, pagbuburo at iba pang kaugnay na gawain bilang pinagkukunan ng pagkain ay paraan upang matugunan ang kanilang pangangailangan gamit ang kakayahan at taglay na resources. Naisasakilos ang mga paraan sa pagtugon ng pamilya sa mga pangangailangang pisyolohikal na may pagsaalang-alang sa kalikasan. Narito ang mga kahulugan ng mga salitang ating matututunan sa araw na ito. Maparaan. Ang pagiging mapamaraan o resourcefulness ay tumutukoy sa kakayahang mag-isip at magpatupad ng makabago at malikhaing paraan o solusyon sa paglutas ng problema upang makamit ang layunin. Pangangailangang pisyolohikal. Ang pangangailangan ay mga bagay na nararapat na makuha o ginagamit ng tao upang mabuhay. Kahirapan. Ang kahirapan ay isang kalagayan kung saan hindi nakakamtan o hirap makamtan ng nakararanas nito ang mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw. Mga tugon ng pamilya sa mga pangangailangang pisyolohikal. Ang tao ay may iba't ibang pangangailangan na kinakailangang tugunan. Ayon kay Abraham Maslow, isang psikologo, ang pangangailangan ng tao ay may iba't ibang antas ayon sa kakayahan na maisakatuparan ito upang matamo ang kasiyahan. Narito ang kanyang teorya sa hierarchy of needs. Una, pangangailangang pisyolohikal. Pangalawa, pangangailangang panseguridad. Pangatlo, pangangailangang panlipunan. Pang-apat, pagkamit ng respeto sa sarili at ng ibang tao. At panghuli, maipatupad ang kaganapan ng pagkatao. Ito ay ang hierarchy of needs ni Abraham Maslow. Batay sa teoryang ito, dapat munang matugunan ng isang tao ang kanyang mga pangunahing pangangailangan bago umusbong o bigyang pansin ang matataas niyang pangangailangan. Upang maisakatuparan ng pinakamataas na baitang, unang dapat natugunan ng tao ang kanyang pangangailangang pisyolohikal. Ang pangangailangan ito ay nababatay sa mga mekanismo ng ating katawan upang manatiling normal ang takbo nito at upang mabuhay ang tao. Nakapaloob dito ang pangangailangan ng tao sa tubig, pagkain, damit, tirahan at hangin. Ngunit dahil sa kahirapan ng karamihan ng mga Pilipino, hirap ang marami na matugunan ang mga pangangailangang ito. Ayon nga sa Philippine Statistics Authority, unang kalahati ng taong 2023,
tinatayang 22.4% ng population o 25.24 milyong tao sa Pilipinas ang nakakaranas ng kahirapan. Ang kahirapan ng mga Pilipino ay dulot ng kawalan ng trabaho at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil dito, hindi nagiging sapat ang kita ng isang pamilya na tugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kung walang sapat na mapagkukunan ang mga magulang, ay madalas na hindi makapagbibigay ng pagkain para sa kanilang sarili o sa kanilang mga anak. Ang kakulangan sa pagkain o masustansyang pagkain ay maaaring humantong sa mahinang kalusugan at maaaring makaapekto sa halos lahat ng bahagi ng buhay. Sa loob ng Pilipinas, tinatantya ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya ang 2% ng pambansang populasyon bilang lubhang walang katiyakan sa pagtugon sa kanilang pangangailangan sa pagkain. Upang matulungan ang pamilya, ang gobyerno ay mayroong mga ginagawang programa upang makatulong sa pagbibigay ng financial assistance sa pamilyang Pilipino tulad ng Pantawid Pamilya Program o 4Ps. Kaugnay nito, may mga organisasyon din na tumutulong tulad ng ICM o International Care Ministry na may programang Transform Poverty Alleviation Program upang magkaroon ng seguridad sa pagkain ang mga pamilyang Pilipino kasapi nito. Narito ang ilan sa mga itinuturing na pamamaraan ng organisasyon at ginagawa ng maraming pamilya upang magkaroon ng seguridad sa kanilang pangunahing pangangailangan. Una, pagiging mapamaraan. Ang pagiging mapamaraan o ang kakayahang mag-isip at magpatupad ng makabago at malikhaing paraan o solusyon ay makatutulong sa paglutas sa problema sa mga pangangailangan ng pamilya. Halimbawa, ang pagiging mapamaraan sa pagkain tulad ng pagbuburo o fermentation ay makatutulong na mapanatili ang mga pagkain na iimbakin sa mahabang panahon. Ikalawa, pagiging matalinong mamimili. Pagbabudget ng maingat at paggamit ng pera sa kung ano lamang ang kinakailangan. Ito ay makatutulong upang makatipid. Halimbawa, pagbili ng mga pagkain na matatagal at hindi madaling masira at pagbibili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Ikatlo, pagiging kritikal at responsable sa paggamit ng likas na yaman. Pagiging matipid sa paggamit at hindi pag-aaksaya ng tubig at elektrisidad. Ikaapat, pagtatanim ng gulay sa organikong pamamaraan. Ito ay isang pagsasaka na nangangalaga sa kalikasan, kalusugan, at mamimili. Sa ganitong pamamaraan, maaaring magtanim ang pamilya ng mga gulay sa bakuran o isang lalagyan o paso na makatutulong sa pagbibigay ng masustansyang gulay at pagtitipid ng pera ng pamilya. Ito ay makapagbibigay ng pagkain sa kanila sa loob ng ilang araw kapag walang ibang pagpipilian o hindi sapat ang pera upang tugunan ang kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ikalima, pagsali sa mga community savings group. Isang grupo na ang layunin ay makapag-ipon at makatipid ng pera na maaaring gamitin o utangin kung kinakailangan ng mga miyembro nito. Makatutulong ang pagsali sa mga grupong ito upang maging suporta sa pangangailangang pinansyal ng pamilya
upang tugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Pagsasanay sa pagiging mapamaraan ng may pagsaalang-alang sa kalikasan. Ang mga tao ay maaaring mamuhay ngayon ng may kasaganahan o kahirapan. Ngunit alinman sa uri ng pamumuhay na ito, marami sa atin ang kinakailangang paalalahanan sa kahalagahan ng pagiging mapamaraan sa pagtugon sa ating mga pangangailangan bilang pagkilala at pag-iingat hindi lamang sa ating buhay, kundi sa buhay ng ating kalikasan. Ang pagiging maparaan o resourcefulness ay tumutukoy sa kakayahang mag-isip at magpatupad ng makabago at malikhaing paraan o solusyon sa paglutas ng problema upang makamit ang layunin. Sa pamamagitan din nito, natututo na gumawa ng inisyatibo ang isang individual upang mapangalagaan ng kalikasan tulad ng zero waste, sustainable agriculture, waste, reuse, recycle, at iba pang mga gawain. Ano-ano nga ba ang maaari nating gawin upang ating sanayin ang pagiging maparaan ng may pagsaalang-alang sa ating kalikasan? Napaisip ka ba? Narito ang ilan sa mga paraan upang maging isang mapamaraan. Una, iplano ang mga pagkain o bibilihin o ihanda at mamili ng naaayon o base sa kinakailangan lamang upang maiwasan ang pagtatapon ng pagkain. Ang mga zero waste shops at mga palengke ng mga magsasaka ay magandang opsyon sa halip na bumili ng mga supot. Ikalawa, maging malikhain sa mga natirang pagkain. Sa halip na itapon ito, isipin muli kung ano ang maaaring gawin dito o paano ito magagamit sa ibang lutuin. Pangatlo, matuto ng mga kasanayan tulad ng pagtatanim, pagtatahi, at paggagansilyo. Masaya na ayusin ang mga bagay kaysa sa itapon ito. Hindi lamang ito makatutulong sa kalikasan, pati na rin sa kalusugan ng isipan. Ikaapat, matuto kung paano magpreserba ng pagkain tulad ng pagburo. Makatutulong ito upang mas patagalin pa ang buhay ng pagkain. Ikalima, simula ng pagtatanim ng mga gulay sa bakanteng lupa o sa mga paso. Makatutulong ito sa pagbibigay ng pagkain kung ating kinakailangan. Ika-anim, simula ng pag-aabono. Ang pag-aabono o composting ay isang kahangahangang paraan upang bawasan ang pagtatapon ng pagkain at makalikha ng pataba sa lupa para sa iyong mga halaman. Ikapito, gamitin ang mga bagay na mayroon ka na. Madalas nating makalimutan ang mga itinago natin sa mga aparador, silid-imbakan, at iba pa. Ang paggamit sa mga ito ay isang magandang paraan upang maiwasan ang pagtatago ng maraming bagay na nagdudulot ng pagdaragdag ng mga basura o pagtatapon nito. Narito ang ating references para sa quarter 2 week 6. Hanggang sa muli, sana may natutunan kayo sa araw na ito. Paalam!